Milyon-milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Lawin sa Luzon. Kabilang sa mga nasira ang mga sakahan at bahay. Ang ilang lugar, baha pa rin. Makibalita tayo kay Michael Sison. Ngayong nakaalis na sa bansa ang Super Bagyong Lawin, tumambad sa mga taga-hilagang Luzon ang laki ng pinsalang iniwan nito. Sa Cagayan, ito ang larawang iniwan ng bagyo. Mula sa itaas, makikita ang lawak ng pinsala, mga wasak na bahay at establishmento. Binaha ang mga bahay sa palibot ng Cagayan River. Nasa 20,000 residente ang inilikas dahil sa bagyo. Nananatili sila sa iba't ibang evacuation center. Ganito naman karami ang mga punong natumba sa Isabela, maging mga paaralan, nabagsakan ng puno. Ang nalunod na bakang ito, kinatay na lang para mapakinabangan pa. Nalunod. Kinatay para may benta yung katawan para mabalik yung niya. Dahil naman sa dami ng natumbang poste, aabot sa 300 metro ang pila ng mga sakyang halos 8 oras na stranded. Matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyo sa Ilocos Norte. Bahagyang bumagsak ang linya ng komunikasyon sa lalawigan. Nakapanlulumo naman ang lawak ng pinsalang tumambad sa mga residente. Ang palayang ito sa Lawag City, mistulang lawa dahil sa baha. Aabot daw sa 16 na ektaryang palayan ang nasira ng bagyo. Kaya naman ang mga magsasaka, hindi matanggap ang laki ng kanilang lugi. Isinailalim na rin ang lungsod sa state of calamity. Yesterday, the City Council met to declare Lawag City in the state of calamity because of the incurred damages due to the onslaught of Typhoon Lawin. Kilalamang sanay sa masamang panahon ng mga taga-Batanes, hindi pa rin sila nakaligtas sa hagupit ni Lawin. Madaling araw nang maramdaman ang kakaibang ugong ng hangin at nang tuluyang lumiwanag. Wala nang ulan pero malakas pa rin ang hangin. Kasama sa mga nakaligtas sa bagyo ang mga sakyang pandagat. Mga pananim na gulay, prutas at bulaklak naman ang matinding nasalanta sa Benguet. Dahil dito, posible raw na magkulang ang supply ng gulay sa Maynila at magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Maraming infrastruktura din ang nawasak dahil sa kabi-kabilang landslide. Ayon kay Governor Crescencio Pacalso, hindi sila magdedeklara ng state of calamity. Pero pakiusap niya sa national government, mabigyan ng ayuda ang mga naapektuhang residente. Bagamat hindi direktang tinamaan, ilang probinsya naman sa Central Luzon ang nasalanta rin ng Bagyong Lawin. Sa Bulacan, ilang barangay ang baha sa kalumpit. Kaya naman ang ilang residente napilitang lumikas at manatili sa mga evacuation center. Ganito rin sa ilang bayan sa Bataan. Ang barangay Daungan sa Hermosa na palaging binabaha, hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo. Ilang residente naman ang nasiraan ng bahay at pansamantala ngayong nakatira sa barangay hall. Nasaksihan din ng ilan nating Youth Cooper ang bagsik ng Bagyong Lawin. Sa kuha ni Youth Cooper Jason Perez sa Gabaldon, Nueva Ecija, makikitang binaha ang ilang bahay na yari sa pawid. Hindi alintanan ng ilang residente ang malakas na agos ng tubig at pilit nilang pinasok ang mga bahay para isalba ang gamit. Natuklap naman ang bubong ng eskwelahan sa Tagudin, Ilocos Sur. Makikita ito sa kuha ni Youth Cooper Larry Mas Marias. Sa lakas ng hangin, gumuho ang bagong gawang covered court at nagkalat din ang mga natumbang puno. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 7 na ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng Bagyong Lawin. Lahat daw ng mga nasawi ay dahil sa mga landslide sa Cordillera Region. Umabot naman sa mahigit 18,000 pamilya ang pansamantalang inilikas sa 6 na rehiyon. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 26 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. 113 bahay naman ang napinsala rin ng bagyo. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.